Pakinggan po ninyo itong sinasabi na naman ito si Amy Marcos. Mapanira sa kanyang kasamahan. Mapanira sa komite. Kasi ang kanyang sinasabi parang wala na siyang tiwala sa Blue Ribbon Committee at kanyang mga kasamahan sa Senado. Bakit kami mga senador na katulad nito? Pakinggan nyo kung paano nyo iintindihin o kung ayaw nyo intindihin ito sinasabi nitong Ilocanang senadora na ang tingin ko sa aking personal na pananaw sa halip na makatulong sa matinding problema ng bansa sa korupsyon, tila malayo ang kanyang mga sinasabi. At walang basehang mga akusasyon ni Senator Marcos. Yan o. Pero sa totoo lang, nag-give up na ako dito sa flood control investigation. Mula nung tinanggal si Senator Marcoleta, pinipigil naman kami talaga na wag aakyat hanggang sa mabababang posisyon lamang ng DPWH, hanggang sa mga kontratistang pinag-utusan. Mga big time, ayaw banggitin, pinagbabawalan kami. O yung tapos na yung 1 minute mo, yung 10 minutes mo. Puros ganon. Kaya sa totoo lang, surrender na ako. Wala na talagang mangyayari rito. Moro-moro na lang to. Kita mo yung paratang na yan, muro-muro na lang. Masyadong niyang dinadown yung paghahanap ng katwiran. Ay alam mo, Senador Amy, pasintabi na. Lahat naman public hearing and aid of legislation, may limit ang oras ng pagtatanong ng membro para magkaroon ng pagkakataon yung iba. Huwag mo naman linlangin yung mga taong hindi alam ang rules sa mga hearing. Nakakala mo pag nagsalita ka, tuloy-tuloy. Alam mo sa totoo lang, kaya kayo dismayado kasi identify kang Maka Duterte. Kaya ka dismayado kasi natanggal si Marcoleta as chairman ng Blue Ribbon Committee. Kaya ka dismayado, Amy, sa totoo lang. Dahil mga senador na kaalyado mo sa Senado ang makakasuhan. Katulad ni Villanueva, katulad ni Estrada, ni Escudero, at kung sino pa dyan. Base sa inisan ng mga investigasyon. Yun ang ayaw mo mangyari. Ang gusto mong madiin ay yung kapatid mo, yung pinsan mo, at masayang-masaya ka, madiin yung dalawa. Ngayon ang nadidiin ay yung mga kaalyado mo, kaya iritang-irita ka. Ang artihan yung mga pinagsasasabi mo sa aking sariling opinyon. Pasintabi na senador, yung mga pananalita mo ay punong-puno ng panlalait, pang-iinsulto sa iyong kasamahan. Kasi nga, naiipit yung mga kaalyado mo. Isa lang naman gusto mong mangyari. Maipit si Pangulong Marcos na iyong kapatid at ang iyong pinsan. Ayaw mo naman maglabas ng ebidensya. Di ba? Puro ka pakyut sa interview, pero ayaw mong tumulong sa malinaw na investigasyon. Kaya, kung hindi ka uunawain ng iyong mga kapwa senador, mag-aaway lang kayo. Wala ka ng tiwala kay sa Blue Ribbon Committee dahil natanggal na chairman yung kaalyado mo si Marcoleta. Ano bang ginawa ni Marcoleta? Naglabas nung Orly Gutesa. Tinuruan ang dating kung ano sasabihin. Pumalpak naman. Ngayon nawawala na. Ngayon malalim at mayroon ng case build-up na ginagawa laban sa mga senador na kaalyado mo, Estrada, Villanueva, Revilla at kung sino-sino pa. Kaya iritang-irita ka. Muro-muro na lang. Saan nakakita ng ganyang klaseng senador? Ang laban sa korupsyon ay laban ng lahat. Pero dahil hindi mo nagugustuhan yung mga nangyayari at ang nadidiin ng kasamahan mo, nagagalit ka na at ayaw mo, wala ka ng tiwala. Ngayon, kung si Pangulong Marcos at ang pinsan mo si Romualdez ang madidiin, palagay ko tuwan-tuwa ka. Yan ang gusto mong mangyari. Di ba, Jaime? Anong klase kang senador? Ikaw ba senador ng bayan? O senador ka talaga ng mga Maka Duterte lang? Alam niyo kayong mga government official na pinapasweldo namin kasi lahat ng pera ng mamang gobyerno ay galing sa taong bayan, hindi galing sa Duterte, hindi galing sa inyong partido. Ba't kayo ganyan? Hindi namin kayo nakikitaan ng channel na ito ng totoong malasakit, puro paghihigante at gusto nyong idiin yung mga taong nakapwesto.
pinangungunahan yung investigasyon. Ay ang nakikitang ebidensya, base sa testimonya ng mga kasapakat sa sindikato, ay mga senador na kaalyado mo. Ay ano gagawin natin? Ngayon, kung meron kang matibay na ebidensya laban sa iyong kapatid na si Pangulong Marcos at iyong pinsan na si Romualdez, ikaw ang maglabas. Tingnan natin kung paniniwalaan yan. Eh wala kayong mailabas, puro lang kayo dakdak. Tapos lilinlangin nyo, dadramahan nyo ang taong bayan at yung mga kapanalig nyo naniniwala naman sa inyo. Yung mga hindi abot ng kaalaman kung ano talagang nangyayari, nalilinlang nyo, nabubudol nyo. Anong klase kayong mga leader ng bansa? Sa totoo lang, nagtatanong lang po, opinion lang ito sa isyong ito. Walang personalan. Sana ay magbago ka na, Aimee. Kasi ang yung mga ginagawa, halatang halata, hindi lang halata, bulgar na bulgar. Yung kakampi mo lang ang gusto mong proteksyonan. Ang kapatid at pinsan mo gusto mo makalaboso. Anong klase kang pinsan at kapatid? Bahala na kayo mga nakikinig kung ano yung masasabi. Samantala sa iba nating issue, ba ang US? Pinalagaan? At binabanatan ng ibang mga bansa. May mga Pilipino pang nagrally at binabanatan ng US dahil kanilang hinuli yung cartel ng drugs na presidente ng Venezuela na si Maduro. Bakit kaya gano'n, ha? Nung laganap ang drugs dito sa Pilipinas, galing sa China, wala naman kayong rallying ginawa. Eh kahapon yata ba yun, o kamakalawa, nag-rally sa harap ng US Embassy sa Ross Boulevard ang mga Pilipino at kinukundina si President Trump doon sa paghuli doon sa cartel na presidente. Ang drugs. Tapos ngayon, tayo ay makikialam dyan. Ay yung mga mamamayan mismo ng Venezuela, tuwan-tuwa sila, nagpipiesta sila, nag-rally pa siya sa tuwa nila dahil hinuli ng Amerika yung kanilang presidente. Yung mismong taga doon sa kanilang bansa na tuwa sa ginawa ng Amerika, eh bakit naman yung iilang Pilipino nag-rally pa para tuligsain si President Trump? Talaga lang Ano kayo, pro-China kayo? Dami-daming problema ng bansang Pilipinas, nakikialam pa kayo sa ginagawa ng Amerika. Eh ang Amerika ay kaalyado ng ating bansa sa ekonomiya at seguridad. Tapos tinutuligsan nyo yung ginagawa. Tama lang naman na yung mga presidenteng abusado, lalo na sa illegal drugs, lalo na sa mga kalokohan at paglabag sa karapatang pantao, dapat makulong. Dapat talagang mawala. Yun ang kailangan. Di ba? Kaya marami tayong issue. Ito na lang ating pagtulong-tulungang harapin. Huwag na kayong makisawsaw sa ginagawa ng Amerika. Kayo talagang mga iilang mga Pilipino, nakakahiya kayo. Ulitin ko yung mamamayan ng Venezuela nagrally araw-araw sa tuwa dahil nawala yung kailang presidente. Tapos kayo mga Pilipino nandito, nagrarally dahil nagagalit sa Amerika at kinuha yung presidenteng may problema. Wow! Salungat yung inyong paniniwala, iwan ko sa inyo.